Kung may gusto kang hanapin, linawin o alamin, i-Google mo lang. Salamat sa mga search engine. Abot kamay na ang impormasyon. Pero ang paggamit sa mga ito may positibong epekto rin daw sa ating ekonomiya. May report si Trisha Zafra. Ano kaya ang mga naganap sa kasaysayan noong January 18, 1886? Paano magluto ng adobo? At nasaan kaya ang pinakamalapit na vegetarian restaurant? Lahat daw ito, Google lang ang katapat. Tuwing may kailangang malaman o may hinahanap na impormasyon, ang lagi ngang sambit, i-Google mo. Wala nang araw yatang hindi pwedeng malaman ngayon. Salamat sa search engines. Madali at mabilis ang paghahanap ng mga paksa ng ating interes. Sa ginawang pag-aaral ng isang economic research organization na nakabase sa Europe para sa kumpanyang Google, lumabas na malaki ang naiaambag sa kaba ng ekonomiya ang paggamit ng electronic map services ng mga search engines. Nakakatipid daw ng may 1 bilyong oras ng travel time dahil dito, pati na 3.5 billion liters ng krudo taon-taon. At dahil tipid sa oras at gas, ang suma total, nakakatipid din ng salapi, mula raw kalahati hanggang $2.8 billion taon-taon. Using search engines kasi, facilitates trade. Kung ang trade ay lumaki, it adds to the growth, no? GDP growth. Kaya nga raw hindi nagpahuli ang taxi driver na si Mang Nonong at sinubukang gumamit ng Google Maps sa pamamagitan ng cellphone. Umaasa siyang makakatipid din sa oras at gas na mapupunta sa kanyang kita. Pero natapyasan pa raw ang kanyang take-home dahil kailangang bayaran ang internet access. Ang Google Maps kailangan mag-load ka eh. Pag naubos na, wala na. Tapos na. Kasi 50 rin 50 per a day. Kaya ang kanyang kasamahang si Mang Marcelino, bumili na lang ng gadget na ito. Kasi itong Metro Manila, hindi ko masyado kabisado nung una. Umaasa ako sa pasahero. Yun nga, kaso pag hindi alam ng pasahero, hindi ko rin siya maihatid. Pero nagka-GPS na ako, yun, kahit saan, wala nang tinatanggihan. Bukod pa sa negosyo, God's gift to academe din daw ang search engines. Kung hindi ko alam, wala sa stock knowledge, search sa Google. Nakakatulong siya para makasagot ako sa mga tanong ng prof. Hindi mo po kailangang gumalaw-galaw. Kumbaga yung kamay mo lang po yung gagalaw. The learning experience is more rich. They are part of the searching for knowledge. It's not just you telling them this. Okay, I'm writing on the board. I don't use the board anymore. Pero kung minsan, nakakasama rin daw ang abot kamay na impormasyon. Papa-reaction paper ka. Magtataka ka sa 50 na estudyante mo, mga 1/4, pare-pareho sila ng expression. So ginugol ko, exact na particular paragraph na yon, kinopy-paste. Anong time namin, prepared ka, meron kang term paper to submit. So days or weeks before, nagre-research ka na. Ngayon, it's just done overnight and cramming. Malaki rin daw ang naitutulong sa propesyon ng medisina ang search engines ayon sa dentistang si Dr. Carlos Pizarro. Kaya lang, dahil nagkalat daw ang maraming impormasyon sa internet, may mga pasyenteng basta na lang daw naniniwala sa mga ito. Kung minsan, sila ang pumipili ng gamot. Mas gusto ko to kasi sa nabasa ko sa internet, mas mahusay to kaysa yung isa. Ang information na kukuha natin sa internet ay dapat hindi natin siya pagkakatiwalaan basta-basta. Paalala ng NTC at mga eksperto, ngayong madali at mabilis na nakukuha ang mga impormasyon, mas lalong dapat maging mapanuri para matamasa natin ang tunay na benepisyong dulot nito. Trisha Zafra, GMA News.